Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kasama sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin yung laban natin kontra korupsyon. Kasi may mga desisyon na nagpapasilab ng pagduda at nagpapalamig ng pag-asa. Itong pinakabagong balita mula sa Sandigan Bayan, itong hukuman ng bayan, ay isang maingat na galaw na nagbabanta ng political storm. Kamakailan lamang, mga ilang araw na po ang nakakalipas, pinayagan po ang Office of the Ombudsman na i-withdraw ang mga kasong may kinalaman sa Parmalee Pharmaceutical Corporation, ang simbolo ng sinasabing katiwalian noong panahon ng pandemya. Naalala niyo pa siguro yan, no? Yung mga face mask, yung mga face shield, di ba? So, ang desisyong ito, bagamat may kondisyon na pwedeng i-refile, ay nagdudulot ng isang malalim na tanong. Tinatalikuran na ba natin yung kaso o naghahanda lamang para sa mas matinding pag-atake laban dito sa mga inaakusahan nating mga corrupt, no, na mga individual? Ngayon, susuriin natin ang legal na mechanics, ang mga panganib ng delay, at ang statute of limitations na nagsisilbing huling harang. Walang politika, walang emosyon, batas at katotohanan lamang. Yung statute of limitation, yung prescription ng crime, na nagsasabi kung kailan mo hanggang pwedeng isampa ang isang kaso. Pag lumagpas ka doon sa time frame na yon, nawala na yung karapatan mo. So, ang hakbang ng ombudsman ay pasok sa legal framework. Ngunit ito ay ginagawa sa ilalim ng judicial oversight ng Sandigan Bayan. So dito, ano ba yung basehan? Itong Parmalee kasi naging poster child ng aligasyon ng overpriced na procurement ng PPE. Alam niyo yung PPE, di ba? Yung mga sinusuot during that time ng pandemic, yung face shields ng gobyerno noong 2020 hanggang 2021 na naging simbolo ng public betrayal sa gitna ng kasagsagan ng COVID-19. So, COVID-19 na nga, dami pang corruption na nangyari noon. So, dito pinayagan ng Sandigan Bayan ng Ombudsman na bawiin ang kasalukuyang kaso. Ngunit, may pahintulot sa future refiling of the case. So, ano ang rationale dito? Bakit withdraw? Posible kasing may procedural gaps, kulang sa dokumento, mahina ang testimonial evidence, o kailangan ng mas maayos na case build-up. Mas pipiliin ng ombudsman na ayusin muna ang ebidensya kaysa magpresenta ng lutang na kaso na agad mapapatumba ng mga kalaban. So, dapat medyo careful ang preparation ng reklamo sa Sandigan Bayan. Alam niyo po, itong ombudsman ay may kapangyarihan mag-withdraw yan ng kaso bago yung arraignment upang i-refile ito ng mas matibay, mas malakas ang mga ebidensya. Hindi pwedeng gawin ito ng mag-isa, itong withdrawal and refiling. Kailangan ng approval ng Sandigan Bayan upang maiwasan po natin yung abuse of prosecutorial power at political pressure. Ngayon, ang sabi nila dito, baka mayroon double jeopardy. So, ano yung safeguard dito? So ngayon, dito, dahil hindi pa na-arraign ng mga akusado, hindi sila protektado ng double jeopardy. Kaya't legal na valid ang withdraw yan, tapos in-refile mo. So walang double jeopardy dahil wala pa namang arraignment eh.
hindi pa humaharap sa bista ang mga inaakusahan. Ngayon, puntahan natin yung prescriptive period at yung moral deadline. Ang pagkakaantala ay may legal na limitasyon, ngunit ang tunay na deadline ay ang tiwala ng taong bayan. Ito kasing mga kaso ng graft and corruption, yung mga malversation of public funds, yung graft sa ilalim ng RA 3019 na madalas nating pinaulit-ulit sa ating mga previous vlogs, ay meron yung prescripted period na 20 taon. So, 20 years ang prescription. Ibig sabihin, within the period of 20 years, you have the opportunity to file the case in court. So, yung 20 taong orasan ay nagsisimulang tumakbo sa araw na nadiskubre ang krimen. So, upon discovery of the crime, doon mag-start yung 20 years. Dahil ng mga transaksyon ay nadiskubre noong 2021, ang ombudsman ay may hanggang taong 2041 o mas matagal pa para i-refile ang kaso. Naku, yan ang problema ngayon. Kailan i-refile yung kaso nito? So, sana agad-agad ma-refile. Baka makalimutan eh. Yung original na filing sa Sandigan Bayan ay nagtol. Ibig sabihin, nagpatigil ng prescriptive period. Sa makatuwid, malayo pa ang legal na deadline. Pero iniisip ko dito, sana i-refile ka agad after a careful evaluation and study ng kaso. So, tingnan natin yung political angle. Nagkakaroon kasi ng suspicion at red flags dito Dahil malayo pa yung legal na deadline, ang timing ang nagpapalalim sa pagdududa. Ito yung critical na panganib. Habang tumatagal yan, humihina ang witnesses at nawawala siyempre yung dokumento. Yung iba, nawawala na ng ganang tumistigo. Di ba? So, yan yung negative consequence niya pag pinatagal mo ng pinatagal. At yung kawalan ng malinaw na timeline para sa refiling ay maaaring maging window para sa political negotiation. Ay dito, mahirap to. No? Pag yan, napasukan na ng politika, mag-iiba na ang katayuan yan. So, kung ang refiling ay mahina o may procedural errors, maaari itong mauwi sa dismissal with finality. Nakatumbas na po ng acquittal. At dito, wala nang balikan. Yun ang mahirap dyan. Siyempre, makakaligtas yung mga taong nagsamantala sa taong bayan. Lalong-lalo na doon sa mga pondong ninakaw sa atin. So, malaking korupsyon yan na nangyari nung COVID-19, na nangyari nung panahon ni Duterte. So, dito yung pagpahig ng Sandigan Bayan sa withdrawal ng Parmali cases sa isang turning point na hindi dapat kalimutan. Ito ay isang suspensyon na may deadline. Ang moral deadline ng taong bayan. So, yung 20 years na yan na legal deadline ay hindi ang ating pinakamalaking alalahanin. Ang ating malaking alalahanin dito ay ang statute of commitment. Ang pangako ng gobyerno na ipaglaban ang hustisya habang sariwa pa ang ebidensya. Ang kanilang aksyon o ang kanilang indefinite silence ay magsasabi kung ang withdrawal ay ginamit bilang isang strategic retreat upang maganda ng mas malakas at bulletproof na kaso, o ito'y isang tactical delay na magpapahina sa ebidensya.
Mga kabueno, wag po nating hayaang manalo ang katahimikan. Ang ating ingay ang magsisilbing timeline sa ombudsman. At sana naman magkaroon na magandang proseso at resulta itong kaso ng Parmalee Pharmaceutical Corporation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.